Magandang araw mga kaibigan. Matutunghayan po natin ngayon ang ika-4 na kabanata ng ating kwentong Mr. Simpatico. Pero bago po ako magpatuloy, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang upload. Something about a feature. You'll find the beauty goes mysterious. Kumunot ang noo ni Chame nang makitang papalabas ang kapatid niyang si Tasha sa bahay ni Yael. Ano ang ginawa nito sa bahay ni Yael nang ganoong kaaga? Ayaw niya mag-isip ng masama, pero hindi pa rin niya napigilan ang pagpasok ng maruruming isipin sa utak niya. Madalas silang mag-away ni Tasha nitong mga nakaraang linggo dahil masyado itong nagiging pasaway. Talagang pinaninindigan na nito ang hindi pag-aaral. Hindi ito napipirmi sa bahay nila at puro pakikipagbarkada ang inaatupag nito. Binilisan niya ang paglalakad. Inabutan niyang nakahiga sa silya si Tasha. Nagbabasa ito ng dyaryo. Ang nanay naman niya ay nag-aalmusal na sa mesa. Anong ginawa mo sa bahay ni Yael? Tanong agad niya kay Tasha. Hindi ito sumagot, ni hindi nito inalis ang mga mata sa binabasang dyaryo. Lumapit siya rito at inagaw ang dyaryo nito. Ang aga-aga ang init ng ulo mo, Anito. Akin na nga yung dyaryo. Nakita mong nagbabasa ko eh. Tinatanong kita, ano ang ginawa mo sa bahay ni Yael? Aktong magsasalita ito, kaya inunahan na niya ito. Huwag kang magkakaila. Nakita kitang palabas sa bahay nila kanina. Pakialam mo kung galing ako sa bahay niya. Pumikit siya at bumilang ng 10 para kalmahin ang sarili. Kung hindi niya gagawin iyon, baka masampal niya ang bastos na bibig nito. Anong ginawa mo sa bahay ni Yael? Doon ako natulog kagabi. O ano, masaya ka na? Dahil sa pagkagulat, ay nagawa nitong kunin ang dyaryo sa kamay niya. Parang walang anumang sumalampak uli ito sa upo ng Cecilia at nagpatuloy sa pagbabasa. Nagpapasaklolong tumingin siya sa nanay niya pero wala itong reaksyon man lang. Isinasawsaw nito ang pandesal sa kape nito at magana pa itong mumuya. Paano kaya ito nakakakain sa isinagot na iyon ni Tasha sa kanya? Subalit hindi na iyon dapat ikagulat. Mulat sa pool ay ibinibigay nito ang lahat ng gusto ni Tasha. Bihirang-bihira nitong pagalitan ang kapatid niya, kahit na puro kalokohan ang ginagawa nito. Ni hindi ito nakatapos man lang ng high school, dahil noong nasa second year ito, ay ipinasya nitong huminto na. Kahit na anong pamimilit niya mag-aral pa ito, ay hindi siya sinunod nito. Totoo bang natulog ka sa bahay ni Yael kagabi? Tanong niya. Hindi niya narinig ang sariling boses sa lakas ng pintig ng puso niya. Hindi ka bingi. Tama ang narinig mo, sagot nito. Bakit? Ibinaba nito ang hawak na dyaryo at tinitingnan siya. Kung hindi ko lang alam na kayo na ni Kuya Khalil, iisipin kong nagseselos ka sa amin ni Yael. Ngayon niya ipinagpapasalamat na halos lahat ng tao sa Little Avida ay nag-aakalang may namamagitan nga sa kanila ni Khalil. Bakit doon ka natulog sa bahay ni Yael? Kababae mong tao nakikitulog ka sa bahay ng lalaki? Dama niya ang pag-akyat ng dugo niya sa ulo. Tatahimik si Yael, iyon pala ay tinitira na nito ang kapatid niya. Parang piniga ang puso niya. Alam niyang hindi lang iyon dahil sa galit. Nagsiselos siya. Nasasaktan siya. Of all people, di yata't ang sarili pa niyang kapatid ang karibal niya kay Yael. Ikinagulat niya iyon. She thought she had already given up on Yael. Anong masama kung makitulog ako sa bahay ng boyfriend ko? Iyong tagabayan ang boyfriend mo, paalala niya. Ilang beses na nitong dinala sa bahay nila ang boyfriend nitong mukhang adik. Sa ilang beses niyang nakita ang lalaking iyon, hindi siya nagtangkang alamin ang pangalan niyon. Wala na kami noon.
Si Yael na ang bagong jowa ko. Anong ginawa ninyo ni Yael kagabi? Nabiglang tanong niya. Ngumisi ito. Gusto mo bang idetalye ko pa sa'yo kung ano ang ginawa namin kagabi? Nanghahamon ang boses nito. Alam niyang kung tatango siya, hindi ito mangingiming ikwento sa kanya lahat. Tasha would do that just to mock her. Tinalikuran niya ito. Inilapag lang niya sa higaan ang dalang bag. Tuloy-tuloy siya sa labas. Dumiretso siya sa bahay ni Yael. Kumatok siya roon. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago bumukas ang pinto. Pupungas-pungas pa si Yael nang buksan nito ang pinto. Kung ano-ano ang pumasok sa isip niya, lalo na nang makitang gulo ang buhok nito at wala itong suot na t-shirt. Pakiramdam niya ay umakyat lahat ng dugo niya sa ulo. Anong kailangan mo? Tanong nito. Isang malakas na sampal ang isinagot niya rito. Nakita niya ang pagrehistro ng gulat sa mukha nito. Pagkatapos ay napalitan iyon ng galit. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso. Naramdaman niyang umangat ang mga paa niya mula sa lupa. Ang sumunod na namalaya niya ay napabagsak na isara ni Yael ang pinto. Para saan ang sampal na iyon? Paasik na tanong nito. Madilim na madilim ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Umamin na si Tasha tungkol sa inyong dalawa. Pasinghal namang sagot niya. Kumunot ang noo nito. Anong inamin niya? Nanunuot ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya. Umiwas siya ng tingin. Nawawala siya dahil sa titig nito. Ano nga ba ang ipinunta niya roon? Napaungol siya dahil saglit na nakalimutan niya ang sadya niya rito. At iyon ay dahil lang sa makalaglag underwear na paraan ng pagtitig nito sa kanya. Mabilis na kinalma niya ang sarili. Sinabi ni Tasha na kayo na. At sabi niya ay dito siya natulog kagabi. Kung hindi totoo ang nakikita niya sa mukha nito, iisipin niyang magaling na artista ito. He really looked utterly clueless. At naniniwala ka sa sinabi niya? Tumalim na naman ang anyo nito. Bakit ako hindi maniniwala? Wala siyang dahilan para magsinungaling sa akin. Ako ang may dahilan para magsinungaling sa'yo? Nakataas kilay na tanong nito. Natigilan siya. Masyado nga yata siya nagpabigla-bigla sa pagsugod doon. Mababa na ang tono ng boses niya nang muling magsalita. Sinasabi mo bang hindi totoo ang sinabi ni Tasha? Naninimbang na tanong niya. Nagkipit balikat lang ito bilang tugon. Bumalik ang inis niya rito. Wala man lang itong ka-effort para magmukhang arugante. Parte na iyon ang supladong personalidad nito. Layuan mo ang kapatid ko, Yael. Kung hindi mo pa alam, 17 pa lang yun. Minor pa kaya? Pwede ka nang sampahan ng statutory rape. Banta niya. Excuse me? Mukhang marami kang alam sa batas sabi nito. Pero ang alam ko'y under 12 ang statutory. You probably meant seduction. Ngumisi ito sa kanya. Dahilan upang lalong namula ang mukha niya. Tingnan nga natin ang extent ng knowledge mo tungkol sa batas. Ano nga ang tawag sa batas na nilabag mo sa ginawa mong pagsampal sa akin kanina? Hindi siya sumagot. Alam niyang physical injury ang tinutukoy nito. Nagpatuloy ito. Iyong ginawa mong pagbibintang na kung ano-ano sa akin, anong kaso nga ang pwede kong isampalaban sa'yo? Slander? Oral defamation? Harassment? Idagdag pa natin yung pananakot mo sa akin na idedemanda mo ako ng statutory rape dahil lang sa sinabi ng kapatid mo na kami na. Ano tawag sa kasong yun? Muli ay hindi siya sumagot. He was obviously mocking her. Pumalatak pa ito. Makakaalis ka na, Chame. Kausapin mo mabuti ang kapatid mo para magkalinawan kayo. Kung may issue kayong dalawa, labas ako roon. Kayo ang magkadugo. Kayo na lang ang magbabakbakan at huwag nyo nang idamay ang mga taong nananahimik na tulad ko. Hindi ito nagdalawang salita. Nang tumapat siya rito ay pinigilan nito ang kamay niya. Teka muna pala. Bakit demanda agad ang pananakot mo sa akin? Hindi ba dapat
Tutukan mo ako ng barel para pilitin akong pakasalan ng kapatid mo? Para maitayo ko ang puri niya? Hindi ba ganoon sa mga pelikula? Sinimangutan niya ito. Bakit ba pakiramdam niya ay nag-e-enjoy pa ito sa nangyayari? Hindi ko gustong maikasal sa iyo ang kapatid ko. Hindi yata niya ma-imagine na magiging bayaw niya ito. He leveled his face on her. Kaunting galaw lang nila ay magkakalapat na ang mga mukha nila. Gusto niyang umatras pero nanigas na yata ang buong katawan niya. Manghang tiningnan niya ang mga labi nito. Hindi siya pwedeng dayain ng mga mata niya. Totoo ang nakikita niya. Nakangiti nga ang Herodes. Parang hinaplos ang puso niya dahil sa ngiting iyon. Kahit pa nga sarkastiko ang dating niyon. Bakit naman ayaw mo sa akin para sa kapatid mo? Gwapo naman ako. May trabaho. Pinutol niya ang paglilitay niya nito. Alam na niya ang mga katangian nitong iyon. Iyon din ang mga rason kung bakit attracted siya rito in the first place. At suplado, arugante, at mayabang ka rin, dugtong niya sa sinasabi nito. Malay kong apihin mo lang ang kapatid ko. Ni hindi ko alam kung saan lupalop ka nang galing. Malay ko kung nagtatago ka lang dito sa Little Avida dahil may nagawa kang krimen sa pinanggalingan mo. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Kasunod niyon ay ang pangingislap ng mga mata nito. At sigurado siyang hindi iyon dahil sa natuwa ito sa sinabi niya. Umalis ka na rito, Chami. Anito sa maigting na tinig. Ano ang nangyari? Did she hit a sensitive nerve? Yael! She felt the urge to ask him, to talk to him. 4 na taon na ito sa Little Avida, pero wala pang nakakakilala rito ng lubusan. Maging si Khalil ay kakaunti lang din ang alam tungkol dito. Bagay na hindi na niya ipinagtaka. Makulit lang talaga si Khalil, pero hindi ito mausisa tungkol sa personal na buhay ng ibang tao. Sabay silang napalingon sa may pintuan nang biglang bumukas iyon. Agad na lumayo sa kanya si Yael. Pare, pinatulog ko kabi dito si Tasha. Napasinghap siya kaya nilingon siya ni Khalil. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong nito. Tila nawala ang pinakamaliit na trace ng antok nito sa sistema niya nang makita siya roon. Ikaw ang nagpatulog dito kay Tasha kagabi? Halos hindi lumabas iyon sa bibig niya. Tumango ito. Nakasalubong ko kasi siya sa may labasan. Kaninang madaling araw. Lasing na lasing. Kumakatok ako sa inyo, kaso tulog na tulog yata ang nanay mo. Nag-alala ako na baka mabulawhaw ang tatay mo. Kaya dito ko na lang pinatulog si Tasha. Alam ko kasing hindi naman uuwi si Yael kagabi, kaya iniwan ko na lang siya rito. Nakauwi na ba sa inyo ang pasaway na kapatid mong iyon? Napalunok siya. Naroon na sa bahay. Mahinang sagot niya. Ramdam ang pumumula ng mga pisngi niya. Nilingon niya si Yael. Hiyang-hiya siya rito. Bago pa siya makapagsalita, ay inunahan na siya nito. Pag-iisipan ko pa kung patatawarin kita sa pagbibintang mo sa akin. Umawang ang bibig niya. Bumalik sa lalamunan niya ang apology na sasabihin na sana niya rito. Hindi naman pala siya patatawarin ito kahit pa mag-sorry siya. So what the heck? Matutulog na ako uli, Khalil. Puyat ako sa magdamag na pagkukumpuni ng makina ng sasakyan. Pakisara na lang ng pinto. Tumuloy na ito sa kwarto nito. Hindi makapaniwalang ibinaling niya ang tingin kay Khalil. Baka sa mukha nito ang pagkalito. Ano bang sinabi mo kay Yael? Nagtatakang tanong nito. Bakit ganun ang sabi? Mukhang bad trip sa'yo. Napakamot siya sa ulo. Akala ko kasi magkasama silang natulog dito ni Tasha kagabi. Akala mo sila ni Tasha? Salo nito sa sinasabi niya. At kapag kuwan ay tinitigan siya nito. Nanunukso ang mga mata nito. Alam ko na kung bakit bigla kang sumugod dito. Naiintindihan na kita. No need to explain, amiga. Iniisip ko lang ang kapakanan ng kapatid ko. Depensa niya sa nakasimangot dito. Kung ikaw ang nasa katatayuan ko,
I'm sure ganun din ang magiging reaction mo. Oo naman. Siyempre naman, iyon ang iniisip mo kaya ka sumugod dito. Ano pa ba naman ang iisipin kong ibang dahilan? Patronizing ang tono nito, kaya ngalingaling batukan niya ito. Inakbayan na siya nito at iginaya palabas ng pinto. Marami talagang namamatay sa maling akala. Pumalatak pa ito. Sa ibang araw ka nalang mag-sorry sa kanya. Puyat iyon kaya mainit ang ulo. Palamigin mo muna kasi. Sugod ka agad ng sugod. Para kang si Gabriela silang. Lagi ring sigurong nagseselos yun kay Diego noon kaya ganun katapang. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakasagot sa panunukso nito. Bakit mo sinabing magkasama kayo ni Yael kagabi? Si Tani Tiame kay Tasha nang makauwi siya sa bahay nila. Nasa kwarto na ito. Kahit wala pa siyang tulog ay hindi siya makaramdam ng antok. Parang adrenaline ang dumadaloy sa ugat niya at hindi dugo ng mga sandaling iyon. Nang magkibit balikat ito ay nilapitan niya ito. Yan lang magiging reaction mo, Tasha? Sinugod ko yung tao dahil sa sinabi mo. Sakalang siya nito tiningnan. Sinugod mo si Yael? Tumango siya. Nakakahiya tuloy doon sa tao. Sinugod ko siya dahil sa sinabi mo. Bakit mo ba kasi sinabi yon? Gusto mo talaga mapabasag ulo ako, no? Hindi man lang ito nagpakita ng remorse. Ibinalik lang nito sa kanya ang paninisi. Ikaw ang nanunugod. Bakit ako ang sinisisi mo? Nakalabing wika nito. Dahil sa sinabi mo, kaya ko siya sinugod. Gigil na paintindi niya rito. Sinakyan ko lang yung pambibintang mo sa akin na nakikitulog ako sa bahay ng lalaki. Malay ko ba namang susugurin mo si Yael sa bahay niya? Bumuntong hininga siya. Hindi na nga yata sila magkakasundong magkapatid. Para bang lahat ng ginagawa nito ay sinasadya nito para lalong tumaas ang pader sa pagitan nila ni Tasha. Inaantok na ako. Kung gusto mong magsermon, mamaya na lang pagising ko. Para may energy ako makipagsagutan sa iyo. Nagtakip na ito ng unan sa ulo. Hudyat na tinatapos na nito ang pakikipag-usap sa kanya. Nanlulumong lumabas siya ng kwarto. Inabutan niyang nagwawalis ng sahig ang nanay niya. Ang aga-aga, pakikipag-away ang inaatupag mo. Sumweldo na ba kayo? Salubong nito sa kanya. Hanip sa Segway. Sarkastiko ang naisaloob niya. Hindi pa ho. Sa susunod na Biyernes pa. Ang tagal pa. Ubus na yung ibinigay mo sa akin. Ubus na rin ang gamot ng tatay mo. Kailangan nang bumili uli. Tapos ang gasol, paubos na rin. Patong-patong na ang gastos dito. Sa 1 linggo pa pala magkakapera. Ano ba namang buhay to? Bakit hindi kayo magtrabaho para may makatuwang naman ako sa mga gastusin dito sa bahay? Tahimik na tugon niya rito. Pero muli ay hindi niya magawang sabihin iyon dito ng diretsyo. Dumukot siya sa bulsa ng pantalon niya at saka iniabot dito ang 500 papel. Alawan sana niya iyon sa susunod na linggo. Iyon na nga lang ang tinira para sa sarili mula sa huling sinweldo niya. Ito lang? Saan makakarating to? Itinaas pa nito ang ibinigay niyang pera. Yan na lang ang natira, Nay. Allowance ko sana yan para sa susunod na linggo. Umaasa siyang kahit paano ay maisip naman ito ang isinasakripisyo niya. Pero alam din niyang umaasa lang siya sa wala. Dapat, by now, ay give up na siya sa pag-asam. Lagi lang siyang nadidismaya. Kung bakit naman kasi nagtsatsaga ka sa kakarampot na sweldo sa pabrikang iyon. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na humanap ka ng trabahong magbibigay sa atin ng maraming pera. Ewan ko kung bakit nagsusumiksik ka sa buwisit na pabrikang iyon. Alam niya ang tinutukoy nitong trabahong magbibigay sa kanila ng malaking pera. Matagal na nitong sinasabi sa kanya ang tungkol sa anak ng kumare nito na di umano ay nagtatrabaho sa isang KTV bar sa Manila. Sa isang gabi raw ay libo-libo ang kinikita nito. Inuutyukan siya ng nanay niya na mag-apply din doon. Hindi naman siya naib para hindi mahulaan kung ano ang kapalit ng libo-libong kitang iyon sa isang gabi. Pero iyon nga lang yata ang mahalaga para sa kanilang ina.
ang makahawak ng limpak-limpak na salapi. Wala itong pakailam kung ano man ang mangyari sa kanya sa KTV na iyon. Bakit hindi mo man lang subukan, Chame? Laking ganda mo naman kumpara sa anak ni Maring Nela. Siguradong mas malaki ang kikitain mo kaysa kanya. Lumapit pa talaga ito sa kanya at pabulong na sinabi iyon. Hindi siya sumagot. Tahimik lang na ipinagpatuloy niya ang pagtitimpla ng kape. Kung ang tatay mo ang inaalala mo, isekreto na lang natin sa kanya ang tungkol doon. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. Nanlumo siya sa realisasyon, kaya nito kayang gawin ang lahat para lang sa mas malaking pera. Ano? Sasabihin ko na ba kay Maring Nela na magpapasama ka sa anak niya mag-apply? Ayoko, Nay. Matatag na sabi niya. Napatuwid ito ng tayo, sabay taas pa ng 2 kamay sa pagkadismaya. Wala na. Mamamatay na lang talaga akong hindi man lang makakatikim ng ginhawa sa buhay. Bubulong-bulong pa ito nang lumayo. Ibinagsak nito ang hawak na walis sa sahig at lumabas na ng bahay. Ipinagpaliban muna niya ang pag-aalmusal. Kinuha niya ang walis sa sahig at tinapos ang iniwang kalat ng nanay niya. Alam niya ang frustration ng nanay niya sa bahay. Hindi naman ito itinatago sa kanila ang hinaing nito na hindi nito nakakatikim ng ginhawa kahit minsan. Kaya nga raw ginusto nito makapag-asawa ng mayaman noon, pero sa tatay nga nila ito bumagsak. Sa maraming pagkakataon ay pinaparinig nito sa tatay nila ang frustration nito, lalo noong magkasakit ang tatay nila at hindi na makapagtrabaho. Araw-araw na tinitiis ang tatay niya ang mga parinig na iyon mula sa nanay niya. At kahit na nasasaktan siya para sa tatay niya, wala naman siyang magawa. Kahit pa siguro mag-straight siya sa pabrika ay hindi siya kikita ng limpak-limpak na salapi gaya ng gusto ng nanay nila. Kung makakontento lang sana ito sa kung ano ang kanyang niyang ibigay, matatahimik ang bahay at buhay nila. Tanggapin kaya ni Chame ang trabahong pinagpipilitan sa kanya ng kanyang ina? Abangan po natin sa susunod na kabanata ng ating kwentong Mr. Simpatico. Maraming salamat po.